Hi, hello, and welcome to my horror den. So, ito ang unang vlog ko at gusto ko 'tong simulan, gusto ko 'tong gawin. Gusto kong magbahagi sa inyo ng mga kuwento na kakaiba, nakakatakot, 'di ba? Kung mahilig kayo sa horror movies kagaya ko, kung fan kayo ng mga kuwentong kababalaghan, mga kakaibang kuwento ng panaginip, maaari niyong i-email sa akin. Ilalagay ko dito yung email ko. Maaari niyong i-email sa akin yung mga horror stories niyo, kahit ano pa yan, basta nakakatakot at babasahin natin yan dito. Para sa una nating episode, ang nais kong ibahagi sa inyo ay mga kakaibang kwento ng panaginip. Alam niyo, kahit na mahilig ako mag-collect ng ganito, fan ako ng horror movies, as in kaya ko manood ng horror movie na ako lang mag-isa, hindi talaga ako matatakutin. Pero kahit na gano'n, madalas naman akong bangungutin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong binangungot at talaga yung mga panaginip ko talaga sobrang nakakatakot. Merong pugot na ulo, merong namatay ako sa panaginip ko, merong nakita ko yung sarili ko mismo. As in, iba't ibang klase talaga yung nagiging panaginip ko. Pero ang hindi ko malilimutan, yung nanaginip ako ng isang lalaki. So, nangyari 'to noong 2019. Natutulog ako nun sa bahay namin. Tapos yung kwarto kasi namin, may malaki siyang kama, parang queen size bed. Sa paanan ko, kinikilabutan ako, balak bantayan mo ako. So, sa paanan ko, dun yung pinsan ko at yung kapatid ko na si Angela. Tapos natutulog ako. Ganun, ganun yung pwesto ko ng natutulog. Hindi pa pala dun. Sorry. So, natutulog ako, and then nung natutulog ako, sa panaginip ko, parang nagstay ako sa isang lugar ng sobrang tagal. Parang sa panaginip ko, ano siya, parang ilang days or ilang linggo ako nagstay doon. As in, araw-araw, same routine. May asawa ako sa panaginip ko. Yung lalaki, matangkad siya. Tapos hindi, kilala ko yung mukha niya, pero hindi ko siya kilala sa totoong buhay, sa waking life ko. Nagsasama kami do'n, nagluluto, gumigising ako ng umaga, kumakain, ganyan. As in normal life ng ilang araw. Until one day, do'n na nag-start maging creepy. Parang ang nangyari, oh my gosh, nag-blink yung screen ko. So, ang nangyari is, parang natutulog ako no'n, sa parang lapag ng sala namin. May dumaan, may dumaan na parang white lang. So, parang do'n ako natakot, parang ano 'tong nangyayari? Bakit may parang white lang? Ta's tinignan ko yung asawa ko, wala siyang reaksyon. Ta's after nung mangyari na yun, do'n na nag-start maging creepy yung mga araw ko do'n sa panaginip ko. Parang meron ng mga parang multo-multo, ganyan. As in sobrang nakakatakot, nahibaliw ako. So, parang multo-multo, ganyan-ganyan. Until one time, magki-kiss kami nung parang husband ko sa panaginip ko. Sabi ko sa kanya, "Hindi ka ba nagtataka yung mga nangyayari sa paligid natin na parang meron ngang mga parang multo-multo na padaan-daan." Tapos siya parang wala lang sa kanya, wala siyang pakialam. And then sabi sa akin nung husband ko, "Wala lang yun, hayaan mo lang." Ta's tumingin siya sa mga mata ko, sabi niya, "Ibigay mo yung sarili mo sa akin. Pero bago mo ibigay yung sarili mo sa akin, kailangan magpaalam ka muna sa mama mo." So, parang tumingin ako sa kanya, sabi ko sa kanya nun, willing ako na bigay ko yung buong ako sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, well, panaginip yun, hindi ko naman yun makokontrol, 'di ba? Hindi naman ako nag-lucid dream, talagang parang bangungot siya. So, sabi ko sa kanya, willing ako ibigay ako sa'yo lahat, gano'n. Tapos sabi niya, pero kailangan mo munang magpaalam sa mama mo. Eh, di nagising ako. After nung nagising ako, paggising ko, ayun na, yung first part kanina nung sinabi ko sa inyo. Paggising ko, 'di ba yung queen size bed namin, nandito yung kapatid ko, si Angela, sa paanan ko at nandito din yung pinsan ko, si Potty, nasa paanan ko sila. Tapos sabi ko, "Shit, panaginip lang pala." So, nagising ako. Tapos paglingon kong gano'n sa kanan ko, kasi dito yung kama ko, meron siyang parang space. Paglingon ko sa kanan ko, nakita ko siya. Oh my God, nakita ko siya, yung guy, yung husband ko sa panaginip ko. Tapos sabi niya sa'kin, "Akala mo tapos na tayo, magkikita pa tayo." Tapos biglang nahirapan na ako huminga, yun na yun, yung parang bangungot, yung nahihirapan ka ng huminga, hindi ka na magising agad, gano'n. Ta's sobrang hirap na hirap ako, ta's paggising ko parang, gano'n, hinahabol ko talaga yung hininga ko, and then nagising na ako. Ang creepy part do'n,
Paggising ko, yung puwesto ni Angela sa paanan ko, tapos yung puwesto ng pinsan ko na si Potty, nandun din siya, same position sa panaginip ko. So, yun. Sa lahat ng panaginip ko, sa lahat ng beses na binangungot ako, yun yung pinaka nakakatakot ko na na-experience. Yun. Medyo natakot ako nung kinuwento ko, hindi ko alam kung bakit. So, ayun lang. Yun yung mashe-share ko sa inyo na panaginip ko. Well, marami pa siguro sa mga susunod na episode natin, magshe-share pa ako ng ibang mga kwento ng panaginip ko. And puwede rin kayong mag-share sa'kin kung meron kayong mga creepy na bangungot, panaginip, or creepy story talaga ng mga multo-multo, mga aswang, gano'n. Puwede niyong i-email sa'kin 'yan or i-message niyo sa'kin sa Facebook, sa Instagram, kahit saan. Kahit sa TikTok, makikita at makikita ko 'yan, babasahin natin 'yan dito. Nung nakaraan, pinost ko sa social media ko na kung sino man ang merong kakaibang, creepy stories ng panaginip or kahit ano, i-message nila sa akin. At merong random na nag-send sa'tin. So, babasahin natin ngayon. Ito yung una nating babasahin. Itago na lang natin siya sa pangalang Marites, okay? Ako po si Marites at gusto ko lang sanang ibahagi ang isang panaginip na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Hindi ko alam kung panaginip lang ba talaga iyon o baka may mas malalim na ibig sabihin. Nagsimula ang lahat sa isang lugar na hindi ko kilala. Madilim, parang lumang baryo na iniwan na ng mga tao. Nakabukas ang mga bintana ng mga bahay pero wala akong nakikitang nakatira. Ang tanging naririnig ko lang ay ang pagaspas ng kortina na tinatangay ng malamig na hangin. Habang naglalakad ako sa gitna ng makipot na daan, napansin kong wala akong sapatos. Ramdam ko ang gaspang ng lupa at ang malalamig na batong tinatapakan ko. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may mga matang nakamasid sa bawat kilos ko. Grabe, natatakot ako. Natatakot ako sa'yo. Biglang may tunog ng yabag sa likod ko. Mabagal, mabigat, para bang sinasadya niya na marinig ko. Nilingon ko agad pero wala akong nakita. Tanging usok lang na parang galing sa nasusunog na papel ang unti-unting bumabalot sa paligid. Patuloy akong naglakad hanggang makarating ako sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Doon, may kandila sa pintuan na para bang hinihintay ako. Pumasok ako kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Pagpasok ko, nakita ko agad ang isang lumang orasan na nakasabit sa dingding. 12:00 na nakapako ang mga kamay nito at hindi gumagalaw. Sa loob ng bahay ay merong mahabang lamesa. Sa ibabaw, nakalatag ang mga lumang laruan. Manika, laruang kotse, at yoyo. Pero ang pinaka nakakatakot, lahat ng manika ay nakatingin sa akin. Huy, ano ba? Huy, ano ba? May mga manika ako dito. Guys, sabihin niyo kung may biglang lumingon sa akin, ha? Hindi sila basta nakatingin. Parang sinusundan ng mga mata nila ang bawat galaw ko. Nang hawakan ko ang isa, bigla itong nagsalita. Mahina, paos, at parang galing sa ilalim ng lupa. Bakit bumalik ka? Para akong nabini. Nabitawan ko ang manika at bigla itong gumulong sa sahig. Ang mas nakakakilabot, gumulong ito papalapit sa isang pintong kulay itim na kanina wala naman doon. Dahan-dahan iyong bumukas,
kahit wala namang humahawak sa kanya. Mula sa dilim ng pintuan, may kamay na lumabas. Mahaba, maputla, at parang nabubulok. Unti-unti nitong inabot ang paa ko. Gusto kong tumakbo, pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Para bang may humahawak din sa balikat ko mula sa likod. Naramdaman ko ang malamig na hininga sa bato ko at isang boses ang bumulong. Hindi ka na makakaalis dito. Doon ako biglang nagising. Basang-basa ng pawis ang katawan ko. Mabilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko'y may nakatingin pa rin sa akin mula sa dilim ng kwarto. Hanggang ngayon, takot pa rin akong ipikit ang mata tuwing gabi. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o may mas masamang ibig sabihin. Grabe! Natakot ako kasi may mga manika, tapos biglang nakatingin sa kanya. Kasi alam niyo naman, di ba, dami natin dito manika. You know, I'm a fan of dolls, mga horror na ganyan. At meron akong kakaibang manika dito. Ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Ito siya. Ayan. Hindi ko alam kung naririnig nyo kasi nakaano ko. Nakita nyo? Ayan. So, meron talaga akong manikang gumagalaw. Actually, ayang manika ko na yan, nung binili ko yan, nung 2020, never ko pang nakita kung saan nilalagay yung battery niyan. As in, I swear to God, never pang pinalitan yung battery niyan. And lagi ko yan pinipindot ng mga friends ko, ng pamangkin ko. And ayan pa rin siya. Imagine, ilang years na? 5 years. Yan pa rin. So, hindi ko alam, natakot ako. Ewan ko, natakot ako sa manika. Kasi sa lahat ng laruan ko dito, lahat to, bago ko to binibili, yung mga ulo, mask, and whatever, maski si Valak. Pero pagdating sa mga manika ko, lahat to second hand. Kasi mga lumang manika talaga yan, ng mga 70s dolls, 80s, yung mga porcelain dolls na luma. So, ayan yun. So, pagdating sa manika, talagang medyo natakot ako kasi yun lang yung mga, alam niyo yun, yung mga second hand ko na laruan. So, ayun, alam nyo, usually pag nananaginip talaga ako, sinesearch ko siya kung ano ibig sabihin ng panaginip ko. Halimbawa, nanaginip ako na nalalaglag ako. May mga meaning kasi yan eh. Parang pag nalalaglag ka ata, ang ibig sabihin nun, parang bago, mayroong bagong changes sa buhay mo na paparating, ganun. May mga meaning yan, yung mga panaginip. So, siguro dito sa nagpadala sa akin ng story na to, i-search niya kung ano yung meaning ng dream niya, tapos dun niya, para mawala lang yung takot, malesen, kasi more on sa waking life kasi yung meaning ng dreams natin eh. So, siguro para lang ma-divert yung takot into, parang, ito lang pala yung meaning nito, ito lang pala. So, ayun. So, ganyan lang. Alam nyo, hindi ko alam paano mag-outro dito. Hindi ko alam paano i-end tong vlog. Pero, yes, ayan ang ating first episode. And sana nag-enjoy kayo. Kung meron mang nanood sa akin, kung meron mang tumapos nito, sana nag-enjoy kayo. Sana nagustuhan nyo. At tutuloy-tuloy natin to. Magdadagdag pa ako ng iba't ibang episode pa, mga kwento na nakakatakot. Lahat ng karanasan nyo, pwede nyo siyang isend sa akin. So, pwede nyo isend sa IG, kahit saan. Kahit saang social media accounts ko. Pwede nyo isend and babasahin natin yan dito. At syempre, mag-share din ako ng mga personal experiences ko. At lahat yan, puro mga katatakutan lang. So, ayun. Maraming salamat sa pakikinig sa akin at ayun, hanggang sa muli. Bye-bye! Magbabay kayo kay Valak. Diba? Aura siya. Yun lang. Paalam!